Good morning, good morning, good morning. So today, nandito ulit tayo sa farm namin at tayo naman ay mamimitas ng mga kalamansi. Ayan. So maganda po ang mag-backyard farming. Yung iba maliliit pa. Tinanim ko siya about 3 years ago. Hindi pa kami tumitira dito. Pero ngayon pa lang talaga siya nagpo-full blown. Yan, marami na siyang bunga. May maliliit pa. Ito yung mga maliliit pa. At syempre, meron pang mga flowering. Thank you, Papa God, for the blessing. So, maggagawa ako ng calamansi juice dahil may sakit ang aking asawa. May sakit si Papa Ronron. Kaya, gagawan ko siya ng calamansi juice. So, tayo ay mag-start ng mag-harvest. Actually, yung iba niya ay maliliit pa. So, dito naman, ayan yung mga tanim ko ng sili. Maliliit pa sila. So, dito tayo. Check muna natin kung may ahas. Mahirap na. Kobra pa naman ang mga nandito. Ito naman yung isa ko pang tanim. Ayan. So, kuha na po ako. Mr. Kalamansi. Ayan, ang mga kalamansi natin. Medyo mataas na tong kalamansi na to. So, ang goal natin ay kunin na ang mga matured na kalamansi. I don't know kung tama ba tong ginagawa ko. Na pinipitas ko lang siya ng ganito. Kaya lang, wala kasi akong stand ng cellphone. So, kailangan ko siyang hawakan. Opo. Ayan, ang mga kalamansi. So, I encourage everyone na magtanim kayo ng mga... Hindi ako mahilig sa flowering plants. Mahilig talaga ako sa mga fruit-bearing plants. Kasi gusto ko yung nag-harvest. Dati, hindi naman ako nakakabuhay ng kalamansi or ng kahit anong tanim. Pero tanim pa rin ako ng tanim. Green-minded lang kasi ako pero hindi ako green thumb noon. Pero naniniwala naman ako na kapag nakita ni Lord na sincere ka sa pagtanim, ikaw ay bibigyan din ng green thumb. So ayan, halos ubos na. So hindi ito kasing bunga nung isa, pero meron pa siyang mga maliliit. May mga flowers pa rin siya. Yan. So, ito, hindi ko na makukuha yung sa taas. Balik tayo dito sa ating, ayan po, balik po tayo dito sa ating isa pang tanim. So, tingnan natin kung meron na tayong pwedeng makuha. Dahil kailangan natin medyo ng maraming kalamansi. Lalagyan ko ng honey ang kalamansi para kay Papa Ronron. Si Papa Ronron kasi ay may sakit, ang aking asawa. Ayan po. So meron na doon. Medyo mataas siya. Yan ang problema ko ngayon, yung height ko. Parang hindi aabot. So siguro ilang months pa, malaki na ito, marami na ito. So kukunin ko muna itong medyo hilaw-hilaw pa para magkasya ang yan. So dito po yan sa aming garden. Unfortunately marami ng mga tumubo. Ito naman yung mga yan, ito yung mga tinanim nating kamoting kahoy. Ayan. So yung iba ay nag-i-sprout na ang mga leaves. Marami yan hanggang doon. Nagtanim yung mga, tinulungan ako ng aking dalawang poging pamangkin sa pagtanim niyan. At maybe by December or November, makakapag-harvest na kami. At ang sabi nila, bibili daw sila ng kanilang sapatos para sa aming kapag naka-harvest na at nabenta na namin yung yan po. So, I hope magkaroon na ako ng mga
mga gamit para makapag-vlog-vlog. I'm not doing this to earn money. Wala pa naman akong monetization. Pero pwede nyo akong isenda ng stars. But I'm doing this as my therapy. Di ba nagkakaroon tayo ng mga anxiety, ganyan, because of the problems, stress sa gobyerno, sa Senado. So sometimes, wala naman tayong magagawa about dyan. Ang magagawa lang natin ay mag-survive tayo in our own way. And I think po, isa sa pwede natin gawin is magtanim ng mga halaman kasi hindi na tayo bibili. Maybe I can harvest about 1/4 kilo of calamansi and Opo, ay wow, wait lang. Ayan ang anak ko, nagsulat po kasi siya ngayon. Wait lang anak, mom is just harvesting, okay? Nagsulat siya as part of his task. Ayan, so meron tayo dito. I-harvest natin. Ayan po ang mga kalamansi. So yung mga kapitbahay ko, pwede naman ditong kumuha. Kunin lang nila yung mga matured na. At syempre, magsasabi. Pero very nice naman ang mga kapitbahay ko. Mga relatives lang din namin. Nagpapaalam naman yun pag kumukuha. Ayan. Kasi dapat daw, ang mga blessings ay sinishare. So yan lang po ang ating calamansi fruit